Magandang araw po sa inyo guys. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, how to install float switch for underground water tank. Ito na yung float switch natin sa underground water tank. Pag sabihin kasing underground water tank, ibig sabihin nasa baba yung tangke natin, no? And floatless relay for overhead water tank. Ito naman yung floatless relay natin para sa taas na water tank natin na tinatawag na overhead tank. So, bali dalawang tangke, mayroon silang control, no? Sa baba, ang lower tank float switch natin, ito siya. Tapos sa taas naman, sa overhead tank naman natin ay floatless relay ang ating ginamit. So, bali ito na yung diagram niya sa control, guys, no? Baka mayroong magtanong sa inyo, paano ba natin ikabit ang water pump motor natin, sir? Ikabit natin dito, no? Ito yung power supply niya, line 1, line 2, line 3. Kung ang motor ninyo ay 3-phase, ang power supply, line 1, line 2, line 3, lusot naman dito sa overload, dito nyo ikabit yung 3-phase pump motor ninyo, no? Dito sa baba. Dahil wala tayong motor, ang tinuturo ko yung function ng control natin. Ngayon guys, bago natin papaganahin itong control na ito, alamin muna natin yung device na ating ginamit sa ating diagramming, no? Itong IR guys, ito na yung impulse relay natin, no? Ang impulse relay natin guys, nakasetting sa auto mode. Ito naman yung normally open ng impulse relay natin. Dito siya nakakabit, no? Ito namang FR, ito na yung floatless relay natin. Ito na siya. Itong FR. Tapos float switch natin, ang FS, ito na siya. Floatless relay ng normally open ng FR natin, no? Itong common, tapos 6 normally open, no? Normally open. Tapos ngayon, naglagay din ako ng ilaw para sa ating indication lamp. Itong red pilot lamp, ito na siya. Green pilot lamp, ito na siya. Yellow pilot lamp natin, ito na siya, no? Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, nakakonect yan dito guys, no? Sa ating load side ng circuit breaker natin, itong line 1 at saka line 2, no? Ngayon guys, pag i-press natin tong start button, ito na yung start button natin, no? Magko-close ito guys, magko-close ito. Pag close niya, gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang IR natin. Pero bago pa man yan, pag naka-normal position siya, iilaw kaagad ang red natin, no? Kung makikita natin. Naka-close kasi ang contact ng magnetic contactor natin. So ngayon guys, gagana ngayon ang impulse relay, no? Dahil nag-close ito. Pag gana ng impulse relay guys, mag-close naman ito guys, no? Mag-close ito sa impulse relay natin. Ngayon, pag bitawan natin tong start button, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? Gaganon siya. Dahil naka-auto mode yung impulse relay natin, ito siya guys, mananatili tong naka-close ang contact niya, no? Kahit nag-open na dito. So ngayon, gagana ngayon ang FR natin, no? Ang floatless relay natin. Tapos ito naman, pag ganito ang position niya, naka-close contact siya, no? Ibig sabihin, mayroong tubig yung underground tank natin, no? Itong wire natin, guys, ito siya. Ang setting nito, ang 1, itong brown cable natin, nakalagay ito sa mababang portion ng water tank natin, no? Ito namang blue, nakalagay naman sa katamtaman lang, no? Katamtaman lang. Ito namang black, dito siya nakalagay sa pinakamataas. Ang function kasi nito guys, pag hindi na to nababasa itong blue cable natin, gagana ngayon ang contactor natin, no? Pag gana ng contactor natin, magbibigay siya ng tubig sa overhead tank natin, no? Pag nababasa naman itong black wire, ibig sabihin mamamatay yung contactor natin, mamamatay yung pump motor natin. Ibig sabihin, puno na yung tubig, no? Ng ating overhead tank. Tapos dito naman guys, float switch natin, pag ganun ang position niya, ibig sabihin mayroong tubig yung sa lower tank natin, no? Pag nakababa ito guys, walang tubig. Ibig sabihin, hindi rin gagana ang pump motor natin. Protection yan sa motor na para hindi makahigop ng hangin. Dapat talaga mayroong tubig doon sa underground tank bago gagana ang pump motor natin, ang magnetic contactor, kung saan nakakabit ang pump motor natin. Ganun siya, no?
Halimbawa, pag gumana itong magnetic contactor natin, gagana din ang green lamp natin, no? Ganun siya, no? Magko-close din kasi ito, mag-o-open naman ito, no? Ito kasi yung auxiliary ng magnetic contactor natin. Pag i-press naman natin to ulit, i-press natin to ulit, no? Pag press natin ulit niyan, gagana ang impulse relay. Magti-trip naman ito guys dahil ang impulse relay natin nakalagay sa auto mode. Trip naman ito, no? Mag-open ang contact nito. Pag open yan, mamamatay ngayon ang floatless relay natin. Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open contact dahil spring push button kasi itong push button natin. Makikita natin dito. Pag bitawan natin, mag-open siya. Halimbawa, kung mag-trip naman ito, mag-open ito guys. Magko-close naman ito, no? Magko-close ito. Pag close niyan, iilaw ang yellow natin na ilaw para sa trip. Ito kasi yung sa trip. Iilaw siya. Pag i-reset naman natin guys, mag-close ulit ito. Mag-open naman ito, no? So ngayon, mamamatay ang yellow lamp natin. Ganun ang function niya guys. Ngayon, i-try natin na ating lagyan ng power supply. I-on natin ang circuit breaker. Gumana ang red guys dahil naka-close contact siya, no? Ibig sabihin, pag naka-normal position, gagana ang red pilot lamp natin, no? Pag ganitong position kasi ng ng float switch natin, ibig sabihin, mayroong laman na tubig ang ating underground tank, no? Ngayon, i-try natin, no? I-press natin to. Ayan, gumana siya, no? Gumana ngayon ang pump motor natin. Ngayon guys, magkakarga siya ng tubig, no? Pag bababasa itong black cable natin, mamamatay ang contactor natin. Mamamatay din ang pump motor natin kung saan nakakabit yung pump motor natin, no? Tingnan natin. Kung mababasa ang black wire, mamamatay ang contactor natin, no? Ayan, namamatay ang contactor natin dahil nabasa ang black wire. Ngayon, pag hindi naman nababasa ang blue wire, gagana naman ulit. Ibig sabihin, walang tubig ang overhead tank natin, no? Ayan, hindi kasi nababasa ang blue wire. Ibig sabihin, gumana ang magnetic contactor natin. Gagana din ang green lamp natin, no? Ngayon, magkakarga naman siya ng tubig. Magkakarga ng tubig siya doon sa overhead tank. Hanggang mababasa itong black wire natin, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. Ganun ang function niya, no? Halimbawa ngayon, wala ng tubig. Ngayon, nagkakarga ngayon ng tubig sa doon sa overhead tank. Tapos dito naman guys, kung wala namang tubig doon sa natin, sa underground tank, sa lower tank, bababa din ito guys, no, itong float switch natin. Mamamatay din yung natin, itong contactor natin, no. Kahit pa mayroon pang tubig dito sa taas, wala din, mamamatay din siya, no. Dahil nag-open yung contact niya doon sa baba. Ibig sabihin, nag-open yung contact ng float switch, no? Hindi siya gagana ngayon. Ngayon, pag mayroon namang tubig sa ilalim ng tangke natin, tataas ito guys, no? Pagtaas nito guys, gagana ang magnetic contactor natin, no? Pag mag-open kasi itong float switch guys, mag-open ang contact niyan, mamamatay ang magnetic contactor natin. Pag ganun ang position niya, ibig sabihin merong tubig doon sa underground tank natin, magkakarga ngayon ng tubig doon sa overhead tank natin. Pag napupuno naman yung overhead tank natin, bababasa itong black wire, mamamatay ang magnetic contactor natin. Pag mag-open ito guys, hindi rin gagana ang magnetic contactor. Kung ito naman mag-close tapos mag-open din ito, hindi rin gagana ang magnetic contactor. Ganun ang function niya guys, no? Tapos ngayon guys, kung mag-trip naman, halimbawa i-trip natin, no? Mag-trip tong contactor natin dahil may problema yung motor. Ngayon, pag i-trip natin to, gagana ang yellow lamp, mamamatay ang green lamp, no? Pag bitawan natin, gagana ulit ang magnetic contactor natin, no? Ngayon, pag napupuno, mamamatay. Ngayon, pag gumana naman ito guys, tapos pindutin natin to, mamamatay din, no, ang start push button natin. Ayan, mamamatay siya kasi mag-trip ito guys, no. Ngayon, hindi na gagana ito. Hindi na siya gagana, no.
Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.